Tumayo po ang bawat isa. Tayo po ay magpupurit, sasamba sa Panginoon. Kaya yayain ang buong pamilya, mga kaibigan, mga kapitbahay, at sama-sama tayo sumamba at magpuri sa Diyos na buhay. Minsan pa isang malakas na palakpak, malakas na sigaw! Sigaw ng mga buhay! Hallelujah! Hallelujah! Come on!
Hallelujah. We glorify you, Lord God. Hallelujah. Bless your name, Lord God. Come on, worship the Lord with all our heart, with all our strength. Hallelujah. Thank you, Lord God. Truly, you are so good to us. Hallelujah. Let the King of my heart be the mountain where I run, the fountain I drink from. Oh, is my soul. Let the King of my heart be the shadow where I hide, the ransom for my life. Oh, is my soul. For you are good, good. Oh, 'cause you are good, good. Oh, let the King of my heart be the wind inside my sails, the anchor in the waves. Oh, it's my soul. Let the King of my heart be the fire inside my veins, the echo of my days. Oh, it's my
Praise God, magandang araw po sa bawat isa. Ngayon po ay mananalangin tayo. Tumayo po ang bawat isa. Itaas po natin ang ating mga kamay at ipikit po natin ang ating mga mata. Salamat po Panginoon o Lord God, sa katapatan mo, narito po kami o Lord God, niaalay po namin ang papuri at pagsamba sa iyo sa araw na ito. Ikaw po Panginoon o God ang maluwalhati, ikaw po Panginoon o God ang siyang maitaas. Pinupuri ka namin Panginoon o God. Kaya nga po Panginoon, sa iyo po namin pinagpipray ang lahat Panginoon o God na nakakonect ngayon o God sa araw na ito. Luzon, Visayas, and Mindanao, pati po Panginoon nasa abroad Panginoon. Hallelujah. Ikaw po ang patuloy, Panginoon, humipo sa bawat isa. Stretch your arm, Panginoon, O God, sa bawat isa. Let there be a manifestation of your word, O God, sa ihahayag, Panginoon, ng iyong lingkod, Panginoon. Hallelujah. I-bless mo po. Let your anointing flow, Panginoon. More revelations to come, O God. Hallelujah. At naniniwala po kami, something good is going to happen, Panginoon, sa araw na ito. Salamat po, Panginoon, O God. I-bless mo po, Panginoon, ang bawat isa. Salamat po sa iyong lahat na papuri sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amazing Sunday, everyone! Welcome to Amazing Breakthrough Church International. Sa lahat ng mga nakatutok ngayon via live stream, alam ko na excited na naman tayo makarinig ng salita ng Diyos. But before we proceed to the Word of God, meron po muna tayong gagawin. Sabay-sabay tayo magre-react sa ating live stream. Handa na po bang bawat isa? Pagkabilang ko ng 3, sabay-sabay natin pipindutin ang like button. In 3, 2, 1, like. Sige po, nakikita ko ng bawat isa ay nagla-like na ng ating live stream. Dahil na-like na natin, ang sunod naman po nating gagawin, mag-heart tayo sa ating live stream para may pakita natin ang pagmamahal natin sa Panginoon at sa bawat isa. Handa na po ba tayo? In 3, 2, 1, heart. Sige po, heart lang po tayo ng heart sa ating stream. Dahil na-like na natin, na-heart na din natin, ang sunod naman nating gagawin, isi-share natin ang ating live stream upang madami pa ang maabot ng salita ng Diyos. Maabot ang ating mga kapamilya, kapatid, kaibigan at mga katrabaho. Sabay-sabay po tayo, write, post, and then share. In 3, 2, 1, share. Sige po, I encourage everyone para madami pa ang maabot ng salita ng Diyos. I-share po natin ang ating live stream. At para naman po ma-recognize namin kung nasa ang lugar kayo, ilagay nyo po ang watching from. For example, nasa Luzon po, from Parañaque, ilagay nyo po watching from Parañaque. Or kung nasa Visayas naman po, for example, nasa Iloilo, ilagay nyo po watching from Iloilo. Or kung nasa Mindanao naman po, for example, nasa Sibugay, Zamboanga, ilagay nyo po watching from Sibugay, Zamboanga. Or kung nasa ibang bansa naman po, for example, nasa Riyadh, Saudi Arabia, ilagay nyo po watching from Riyadh, Saudi Arabia. Yan, sige po, nakikita ko yung bawat isa ay nagko-comment na ng watching from. At sa mga hindi pa po nakakapag-like ng ating FB page, I encourage everyone na after po ng ating live stream, agad-agad po nating i-like ang ating FB page. Ang pangalan po ng ating FB page ay ABCI Family para maging updated po tayo sa gawain ng Panginoon. At meron din po tayong YouTube channel. Ang pangalan po ng ating YouTube channel ay Amazing Breakthrough Church International. Mag-subscribe po tayo sa ating YouTube channel. At paalala po sa bawat isa, continuous comments po tayo sa ating live stream. Ihanda na po natin ang ating mga puso upang makarinig ng salita ng Panginoon sa pamamagitan ni Apostle Virgilio Serge Damias. Good morning po sa bawat isa. It's Sunday. Again, it's a holiday. Tayo po ay mag-aaral ng kanyang salita. Ready po natin ang ating mga Bible, ang ating notebook, ballpen, higit sa lahat ang ating puso. Let's pray. Salamat po, Panginoon, sa araw na ito na iyong ginawa. And we pray, Lord God, na maranasan namin ang kapangyarihan ng iyong salita. Dumaloy po, Lord God, ang iyong biyaya at pagpapala. Ang bawat isa, Panginoon, na nangangailangan, katagpuin mo po, God. Hallelujah. Ikaw po ang magpala. Lord, we are so expectant that something great ang gagawin mo, Panginoon. Salamat po. Let your anointing,
Lord God, dumaloy, flow upon us, Lord, pakikinig. Bawat isa, Panginoon, maranasan ang kagalingan ng mga may karamdaman, maranasan ang kalakasan ng mga nanghihina, Panginoon, at maranasan, Panginoon, maging mabunga ang bawat isa. Thank you, Lord. Hallelujah. Tago mo po ako sa iyong likuran. Malwalhati ka, Panginoon. Anoint us, Lord, in Jesus' name. Amen and amen and amen. Once again, pinag-uusapan po natin, tutuloy po natin yung turning your negative situation into positive situation. Praise God. Mahalaga po yan, mga kapatid. Para sa ganon, hallelujah, hindi tayo maging biktima. Tayo po, we are not a victim, we are victorious. Praise God. Number 1 point po natin doon is from failure to success. Praise God. Pinag-usapan natin dyan si Ruth. Ang number 2 po ay from persecution to multiplication. Na kung saan nangyari yan, hallelujah, pinersecute ni Paul ang kanyang iglesia. Praise God. But the thing is, ang mga believer ay lalong nag-share ng kanyang salita. Praise God. Number 3 point po ay from poverty to prosperity. Praise the Lord. Hallelujah. Pinag-usapan po natin dyan, hallelujah, ang key po dyan ay hindi po yung 4 na ketongin, ginamit po sila. Ang key po doon yung word na diniklara, pinrapisay ni Prophet Elisha. Praise God. Kaya nga pag may mga ganyang word, kailangan po ay marunong tayong mag-catch in the spirit para sa ganon maranasan natin ang manifestation po ng kanyang salita. Purihin ang Diyos. Hallelujah. At last week ay nandun po tayo na kung saan number 4 ay from sadness to joy. Praise God. Yan po yung widow of Nain na masakit yun kasi po according to the commentary, 1 year after pa lang po namatay ang asawa tapos sumunod ay yung kanyang anak. Pero napalitan yung kanyang iyak ng kagalakan dahil binuhay ng ating Panginoong Hesukristo. At isa pa po doon na example ay si Hannah. Praise God. Kaya from sadness to joy. Kailangan malaman po, matuto po tayo. Let's convert this sadness into joy. Hallelujah. At ngayon po, nasa number 5 po tayo. Praise God. From nothing to everything. Kaya nga, lagi ko pong sinasabi, hindi na baling hindi maganda ang sinimulan mo, basta't yan ay maiayos mo. Praise God. Hallelujah. Ang pag-uusapan natin dito, from nothing to something, from nothing to everything, is si Esther. Praise God. Let's look at the negative situation of Esther. Saan po natin mababasa? Sa Esther chapter 2, verse 5. NIV version po lahat ng ating kukunin. Sabi nun sa verse 5, Now there was in the citadel of Susa, a Jew of the tribe of Benjamin, named Mordecai, son of Jair, the son of Shimei, the son of Kish. Verse 6, who had been carried into exile from Jerusalem by Nebuchadnezzar, king of Babylon, among those taken captive with Jehoiakim, king of Judah. Mordecai had a cousin named Hadassah, whom he had brought up because she had neither father nor mother. This girl, who was also known as Esther, was lovely in form and features. And Mordecai had taken her as his own daughter when her father and mother died. That was the situation of Esther. Uli lang lubos po siya. Praise God. Walang inaasahan. Buti na lamang po may kumupkup sa kanya, ang kanyang pinsan na si Mordecai. Ang kagandahan, hindi lang po siya kinupkup, kundi minold po siya hanggang sa ma-develop po at nagkaroon siya ng breakthrough. Bakit? She was promoted. Why? Bakit nangyari? Meron pong nag-mentor sa kanya. Meron pong tumutok sa kanya. Hallelujah. Kaya nga yung negative situation mo, kung ikaw matututunan mo lang, merong magtuturo sa'yo. Hallelujah. Pipiliin mo nga lang kung sino. Kasi baka mamaya ay yung positive situation mo ma-turn into negative. Bakit? Mali yung pinakinggan mo. Kaya nga, mahalaga po kung sino yung tao na kasama natin. Para sa ganon, maranasan natin ang breakthrough.
Kasi, hallelujah, sa magandang sitwasyon at hindi maganda ang response mo, masasayang ang mga opportunities. Pero kahit anong sama ng sitwasyon, kung tamang tao ang pinakikinggan mo, mataturn your negative into positive situation. Just like what happened to Esther. Uli lang lubos, walang inaasahan. But the thing is, praise God, may kumupkup sa kanya at hindi lang siya kumupkup para ibigay yung kanyang pangangailangan, kundi siya po ay minentoran. Dinevelop po siya. Praise God. Hallelujah. Upang sa ganon ay mapagtagumpayan niya ang sitwasyon niya. Praise God. Hallelujah. Kaya nga mahalaga po ang mga tamang tao na kasama mo lalo na during crisis time. Praise the Lord. Or else, sa halip na maslutas ang problema, ay lumala pa pag maling tao ang kasama mo. Praise God. Tingnan po natin, paano po nakalaya, paano po na-overcome ni Esther ang kanyang situation. Ayan, praise God. Paano niya na-overcome yon? Praise God. Sabi po, ito po ang simula ng kanyang breakthrough. Ito ang simula ng kanyang breakthrough. Nasaan? Esther chapter 2, verse 15. When the turn came for Esther, the girl Mordecai had adopted the daughter of his uncle Abihail to go to the king. She asked for nothing other than what Hegai, the king's eunuch who was in charge of the harem, suggested. And Esther won the favor of everyone who saw her. Ano po ang naging key? Bakit naka-breakthrough si Esther? Ang sabi ng Bible, Esther won the favor of everyone who saw her. Bawat makakita sa kanya ay na nakukuha niya? Yung favor. Kaya it's so important. Ang turning point para maka-breakthrough ka, you need to, what? Hallelujah. To won the favor. Ang pinag-usapan natin about favor of God. Paano ba nangyari ito? Si Esther ang napili sa kadahilan ng meron pong Queen Vashti na nagrebelde sa hari. Praise God. At ang sabi nung advisor ng hari, para hindi yan pamarisan, na-dethrone ang queen hanggang sa nag-search ng another queen. At ang nakuha po ay si Esther. Imagine, from nothing, walang-wala. And then suddenly, she became queen. Kaya from poverty to palace. Imagine, take note for that. Hallelujah. Kaya nga sabi ko, hindi na bale na ang starting point mo hindi man maganda o kaya wala ka pa. Kailangan lang ng pagtitiis, kailangan lang ng pagsisikap. Praise God. At higit sa lahat, kailangan ng pananampalataya. Doon mababaliktad mo ang situation mo. Esther won the favor of everyone who saw her. That was the turning point of her life. Verse 16, she was taken to King Xerxes in the royal residence in the 10th month, the month of Tebet, in the 7th year of his reign. Gusto ko pong bigyan ng diin po rito na kung saan, hallelujah, ay although na magkaiba po ang Jewish calendar at ang ating calendar, pero gusto ko lang bigyan ng diin dito. Ano po yun? In the 10th month, ang favor dumaloy saan? On the 10th month. We are on the 10th month. I repeat, although hindi po magkaparehas ang Jewish calendar at saka tayo. Praise God. But my emphasis is on the 10th month. October is 10th month. We are now on the 10th month. Manifestation of the favor of the Lord. So, you need to get the favor of God. Hallelujah. The moment napansin si Esther and she won their favor, dapat makuha mo ang favor ng Diyos. Sabi ko nga, para makuha mo yan, kailangan makuha mo ang puso niya. Praise God. Ang puso ng Diyos. Glory to God. Hallelujah. Kasi pag yan nakuha mo, ibang usapan. Breakthrough talaga ang iyong mararanasan. Yung mga bagay na hindi pwedeng mangyari, mangyayari. Oh, praise God. Gagaling ka sa sakit at karamdaman. Lalaya ka sa iyong mga problema. The moment you won the favor of God. Hallelujah. Kaya nga po, mga kapatid, ang pananampalataya hindi lang biro.
Kaya nga, don't just watch, don't just connect. Praise God, you need to be involved. Panampalatayanan mo talaga ng lubusan ang salita ng Diyos. Magkaroon dapat ito ng kapangyarihan sa iyong buhay na ito'y hindi suggestion. You have no option but to obey God's word. Hallelujah. If you want to earn the favor of the Lord. Kaya hindi po biro ang pananampalataya. Praise God. Hallelujah. Ang buhay pag ibinigay, don't just give your talent to God. Give your life to God. Oh, hallelujah. Kaya nga on the 10th month, we are now on the 10th month. So be ready. Praise God. Hindi lang natapos yung 52 days. Something amazing, dire-diretso yan. Praise the Lord. Imagine from poverty to palace. Glory to God. Hallelujah. Anong nangyari? Esther chapter 5 verse 1. On the third day, Esther put on her royal robes and stood in the inner court of the palace in front of the king's hall. The king was sitting on his royal throne in the hall, facing the entrance. Verse 2. When the king saw Queen Esther standing in the court, he was pleased with her and held out to her the gold scepter that was in his hand. So Esther approached and touched the tip of the scepter. Verse 3. Then the king asked, "What is it, Queen Esther? What is your request? Even up to the half the kingdom, it will be given you." Grabe. Pagkakita ng hari kay Esther, nakuha niya kagad ang atensyon ng hari. At nung makuha ng hari ang atensyon, alam niyo kung anong nangyari? Praise God. Tinanong ng hari si Esther. Ano yung unang tanong? What is your request? Praise God. Hindi sinabing, where is your receipt? No. What is your request? Even up to half the kingdom, it will be given you. Nagtatanong lang ang hari. Dalawang tanong. What is it, Queen Esther? Then, what is your request? Siyang nagtatanong, hindi na niya inantay ang sagot. Nagbigay na siya ng kasagutan. Sabi niya, kahit kalahati ng aking kaharian, ibibigay ko sa iyo. Ganyan katindi ang value ni Esther. At katulad ng sinasabi ko po, alam mo ba, kung si Esther, kalahati ng kaharian ng hari ay kanya, intindi ng value, ikaw din, anak ka ng Diyos, kasama ka sa kanyang tinubos. Ang bawat isa sa atin ay tinubos ng Panginoon. Valuable ka, huwag mong sisirain ang buhay mo. Sisirain ang buhay mo dahil sa mga bisyo, sisirain ang buhay mo dahil sa kung ano paman. Huwag kang magpapakamatay pag ikaw ay nabigo. Praise God. Hallelujah. Huwag mong sirain ang buhay mo. You are important in the eyes of God. Higit pa sa kayamanan ng sanlibutan na ito ang iyong buhay. Yan ang reason bakit si Jesus ay bumaba rito upang tubusin tayo. Buhay niya, nilaan niya. Yan ang halaga mo. Kaya you are so much precious and valuable into the eyes of the Lord. Glory to God. Hallelujah. Tindi nito ha. Si hari, yung hari, praise God. Hallelujah. Tinatanong si Queen Esther, pagkatapos nagtanong anong request mo, hindi pa sumasagot, binigay na kagad ang value. Subukan mo nga. Ha? Magtanong ka lang, lumapit ka. Oh, hallelujah. Lumapit ka sa boss mo. Pagkakita, anong gusto mo? Pagkatapos sabi niya, anong request mo? Gusto mo ma-promote? O eto ang sweldo mo. Grabe, tindi ka agad nun ha. Ang tindi ka agad nun. Wala pang sagot, pinagsasagot na ng boss mo. O, tuloy natin ang basa. Sabi, if it pleases the king, replied Esther, let the king together with Haman come today to a banquet I have prepared for him. Kaya nung sumagot, hallelujah, si Esther, sabi niya, kung ikalulugod ng hari, sabi niya, ay ano, hayaan ng hari kasama si Haman na dumating ngayon, pumunta rito sa banquet na aking ihahanda. Bantindi, Bakit sa tanong ng hari, praise God,
isinama ni Esther si Haman. Sino tong Haman? Ito po yung pinromote ng hari. Kung babasahin mo ang Esther chapter 3, pinromote siya. Pero itong pinromote na to, kalaban ng mga Israelites. Ang pinag-iinitan, mga Israelites, lalo na si Mordecai. Nagpaplano ito, itong Haman na ito. Sabi ko, ang Haman ay apelido niya, ang first name niya, Ga. Kaya ang full name niya, Gahaman. Yan. Ay, malalaman nyo mamaya bakit ko sinasabi yan. Kaya sabi niya, isama si Haman, hallelujah, saan? Sa banquet na aking inihanda. Oh, hallelujah. Bring Haman at once. Pagka-request ni Esther ng ganun, ang utos kagad ng hari ay sige, imbitahan nyo, dalhin nyo rito si Haman. Praise God. Hallelujah. And Haman, sabi niya, bring Haman at once. Pinadala si Haman. At ang Haman na ito, kung bakit maintindihan nyo yan at once, ang Haman na ito, later on, akala niya kasi siya ang ipopromote at ibibless. Hindi niya alam, ang Haman na to, tung once na to, ay napalitan 11. Na 11, kala mo kasi gahaman eh. Yan, na 11 tuloy. Mamaya yan, papaliwanag ko bakit. Oh, the king said, so that we may do what Esther asked. Kaya dalhin dito si Haman para gawin natin kung anong hinihingi ni Esther. Ganda naman yan, no? Yung bawat request mo, pambihira yan, no? Ibibigay ng hari. Alam mo ba, ganyan kakahalaga sa hari ng mga hari na ang pangalan Panginoong Hesukristo? Tapos sisirain mo ang buhay mo. Saan? Ipagpapalit mo saan? Sa pagsintang pururot lang? Pambihira, ano? Praise God. Hallelujah. Kaya after that, so the king and Haman went to the banquet Esther had prepared. Dumating. Praise God. At pagdating po doon, sabi niya, as they were drinking wine, naghiinuman sila, yung hari, at saka si Haman. The king again asked Esther. Ganyan kasi katindi talaga. Ang alin? Ang halaga ni Esther sa hari. Oh. Ano sabi? Now, sabi ng hari, what is your petition? It will be given you. And what is your request? Even up to the half, the kingdom, it will be granted. Yan. Praise God. Kaya pag gano'n, sabi ng hari, nag-iinuman sila, tinanong ulit siya, what is your petition? It will be given you. And what is your request? Praise God. Hallelujah. Kaya nga sabi ko na kung saan, PR yun. Petition and request. Hallelujah. Hallelujah. Even up to the half, the kingdom, it will be granted. Kahit kalahati, ibibigay ko sa iyo. Wow naman. Glory to God. Hallelujah. Bakit? Kasi nakuha ni Esther ang favor. Uy, kaya nga ngayon, sikapin mo na kung saan matuwa si Lord sa iyo. Pag the moment na yung favor ni Lord, nakuha mo, naku, hallelujah, grabe. Kaya nga may gagawin ka, be responsible. Praise the Lord. Hallelujah. Kasabi niya, inuulit eh. At ngayon, dinagdagan pa. Iba yung petition, iba yung request. Praise God. Hallelujah. Ikaw, nakaranas na ba? Tinanong, anong petition mo? O ikaw ang pinitisyon? Alisin yan sa subdivision. Ayan. Petisyon. Ibang petisyon yun. Ano ang request? Huwag nang tumira rito. O grabe, ibang request yun. Oh, praise God. Hallelujah. Pero tindi, PR. Petition and request. Tindi ng PR ni Esther, ano? Grabe. Hallelujah. Tuloy natin ang basa. Esther replied. Tinanong siya, what's your petition and what is your request? Tinanong si Esther, ano sabi niya? Nagpasumpik-tumpik pa ba siya? Sabi niya, my petition and my request is this. Hallelujah. If the king regards me with favor, and if it pleases the king to grant my petition and fulfill my request, let the king and Haman come tomorrow to the banquet. I will prepare for them. Then I will answer the king's question. Ang kagandahan kay Esther, hindi nagmamadali. Madaan sa proseso. Kasi minsan ang lumalakad ng matulin kapag natinik malalim.
Praise God. Hallelujah. Kaya lahat ng bagay na dapat naman, huwag kang magmamadali. Lalo na sa mga gusto mag-asawa, huwag magmadali. Lalo na kung matagal ka nang nagantay, tapos nagmadali ka pa. Bira. Huwag magmamadali. Praise the Lord. Hallelujah. Lalo na ikaw na nakaupo dyan ngayon. Ha? Huwag kang magmamadali. Praise the Lord. Hallelujah. Alam kong tumatawa ka ngayon. Alam mo rin ikaw ang tinutukoy ko. Ha? Yan. Huwag magmamadali. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Praise God. Yung iba naman, hindi na nga pinapansin. Nagpapapansin pa. Pamihira yan. No? Praise God. Kaya sabi, if the king regards me with favor, and if it pleases the king to grant my petition and fulfill my request, let the king and Haman come tomorrow. For what? Tomorrow for the banquet I will prepare for them. Then I will answer the king's question. Ba, nagpa-importante pa. Ibang klase talaga pag oras na may favor si Lord sa'yo, no? Grabe, no? Hallelujah. Bukas ko sasabihin, pambihira yan, no? Suspense, eh. Suspense. Para bang may pasalubong ako sa'yo. Ano yon? Bukas na. Tindi, no? Grabe. Hallelujah. Ibang usapan to. Kaya, pero bakit ganon? Kasi may nagtuturo. Kanino? Kay Esther. Kaya nga, every success of a man, there is a mentor behind. The moment the husband becomes successful, there is a wife behind. Praise God. Kaya mahalaga gagampanan ng wife. Bakit? Pag ang wife naging maayos, wipe out ang problema. Yan. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya mahalaga yun. Buti na lang may nagtuturo sa kanya. Paano kung walang nag-guide? Yung iba hindi maturuan. Ba't ako magpapaturo sa'yo? Mas marunong ako sa'yo. Hindi ka na ng usapan. Hindi porke marunong ka, hindi ka na kailangan turuan. Dapat may godly mentor ka. At danong, sa mga nagme-mentor, ay huwag din mag-alala sa kadahilan ng darating ang oras, ipopromote ka at i-bless ka. Is there such thing na mentor's reward? Praise God. Tingnan natin. Esther chapter 6, verse 1. Sabi niya, that night the king could not sleep. So he ordered the book of the Chronicles, the record of his reign, to be brought in and read to him. Praise God. Ano daw? Isang gabi. Hallelujah. Ang hari hindi makatulog. Bakit kaya? Praise God. Hallelujah. Iba, hindi talaga makatulog. Bakit? Sa sobrang busog. Praise God. Bakit kaya hindi siya makatulog? At nung hindi siya makatulog, merong pinakuha. Records ng yung mga nangyari. Book of the Chronicles. Praise God. Hallelujah. Pinalabas yun. At nung pinalabas, hallelujah, binasa sa kanya. Binasa sa kanya. Yan ang kaganda ng hari. Magbabasa lang, pababasa pa sa iba, pakikinig. Kaya yung iba, akala mo hari din. Magdi-devotion lang, gusto niya may tagapagbasa pa, di ba? May tagapagsulat pa. Di wow, di ba? Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Lalo na kung estudyante, may tagasulat ka pa. May tagasagot ng assignment. Samantalang siyang dapat gumawa. Di ba? Rambira. Grabe. Hallelujah. Kaya nung nangyari, nung binuksan yung Book of Chronicles at binasa sa kanya, ano nangyari? It was found, recorded there that Mordecai had exposed Bigthana and Teres, two of the king's officers who guarded the doorway, who had conspired to assassinate King Xerxes. Matindi. Bakit? Pamira, merong natagpuan, na-discover, na-expose kanino? Kay Mordecai, nalaman niya. Na itong dalawang to, matindi. Ano ba trabaho nitong dalawang to? Si Bigthana at saka si Teres. They were king's officer na who guarded the doorway, daanan. Delicate position yan. Why? For the security of the king. Kaso nga lang, yung supposed to be na mag-ayos ng security ay sila ang nagplano. Na patayin o assassinate
King Xerxes. Sila nagplano. Mga bantay sa lakay. Kaso nga lang, hindi inalaw ng Panginoon. May nakarinig. Ang pangalay, Mordecai. Oh, praise God. Hallelujah. Kung hindi niya ito na-discover, ang hari, si King Xerxes, ay anong mangyayari sa kanya? Decay. Yan. Praise God. Hallelujah. At nung ito'y ma-discover niya, hallelujah, biruin mo, na-expose, nung ma-discover niya, in-expose. At nung na-expose, anong nangyari dito kay Bigtana at kay Teres? Muntik na. Sila ay bitay na, tineres pa. Di ba? Ang bihira. Praise God. Yan ang nangyari sa inyo. Hallelujah. Ang hari nun hindi makatulog, hindi katulad ng iba habang nakikinig, tulog. Praise God. Hallelujah. Pero yung hari hindi makatulog. Praise God. Hallelujah. Yung iba, baka tulog ka na ha. O baka naman nakaupo ka ngayon, tulog. May nakikita ako, parang nakadilaw ka yata tulog. Ha? Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Verse 8. Sabi niya, hallelujah. Verse 8 tuloy. Verse 3, tulog na rin. Verse 3, doble yung tingin ko eh. Hallelujah. What honor and recognition has Mordecai received for this? Kung basta, ano reward? Ano reward sa ginawa niya? Ano recognition? Na-recognize ba siya? No, it's not. What honor and recognition has Mordecai received for this? Sa ginawa niya. Hallelujah. Na-recognize? The king has. Anong sagot? Nothing has been done for him. His attendants answered. May ginawa ba? Ala. Kaya nga tatandaan mo, anything and everything na ginawa mong mabuti para sa kalwalatian ng Panginoon, kahit hindi mapansin ng tao, huwag kang manghihinayang. Magpatuloy ka lang na gumawa. Bakit? Yan ay hindi nalilihim sa Panginoon. Praise God. Kaya nga, much better nga kung walang nakakitang tao, ang Diyos kita niya. Praise God. At ang mas masarap na mag-reward, ang Diyos. Higit pa sa i-reward ng tao. Diba? Kaya ikaw na gumagawa ng kabutihan, praise God, hallelujah, kang mag-alala. Hindi man biglaan, pero ito naman ay matindi. Praise God. Kaya kung nakagawa na ako ng mabuti, ayoko na. Hindi, diretso lang. Bakit? Nag-ipon ka ng reward sa Panginoon. Ibang usapan niyan. Pag yan na-recognize na at nagkaroon na ng manifestation, matitindi yan. Grabe yan. Praise God. Hindi mo panghihinayangan yan. Sa kadahilan ng, hallelujah, ang Diyos na ito. Kasi actually, we cannot outgive God. Kung merong taong pwedeng magpala sa iyo, how much more si Lord? Praise God. Kaya nga, ayusin ang puso. Walang hidden desire. Nakatago. Ang mahirap, kaya ka lang pala naglilingkod dahil andun ang crush mo. O kaya dahil andun yung gusto mong utangan. Hindi ganun. Hindi ganun. Kaya sabi niya, what honor and recognition has Mordecai received for this? The king asked, nothing has been done for him. His attendants answered, hallelujah. The king said, who is in the court? Kaya because of that, sabi niya, ang hari ngayon nagtanong, who is in the court? Anong court? PBA court? NBA court? Hindi po. Regional trial court? Hindi. Sabi niya, who is in the court? Now, Haman has just entered the outer court of the palace. Anong court yon? Outer court of the palace. Bakit? To speak to the king about hanging Mordecai on the gallows he had erected for him. Kaya nga matindi itong Haman na to, nasabi ko, ito yung nagpaplano ng kapahamakan ng mga Israelites, lalo na sa pangunguna ni Mordecai. Praise God. Dumating si Haman. Praise God. Bakit? Kasi sasabihin niya na hihilingin niya na gumawa na kasi ng bitayan. Etong Haman na to, gusto niyang bitayin si Mordecai.
Kaya siya pumunta sa court. Sa palace. And it so happened na grabe, na siyang tanong ng hari na kung na-recognize na ba, na-honor na ba itong si Mordecai. Hindi pa. Kaya nagtanong siya ngayon, who is in the court? Sabi ng hari. Eksaktong dating naman ni Haman. Biruin mo, grabe ang timing. Tindi ng timing, ha? Bakit yung timing pambihira? Etong Haman na to, i-expose na yung kanyang plano kay Mordecai na bitayin. Pinagpagawa na nga niya ng bitayan, eh. Kaya nga, sinasabi ko yan, eh. Si Lord, hindi siya late. Si Lord, hindi rin advance. Saktong dating dito. Dito sa pangyayaring to, sakto si Lord. Hindi late, hindi advance. Eksakto yung dating. Nagpaplano ng masama yung kalaban ni Mordecai. Pero ang plano ng hari kay Mordecai na kalaban ni Haman ay i-honor, i-recognize yung kanyang ginawa. Grabe ang timing, Praise God. Kaya ang kagandahan dito, pag may Panginoon ka, ano man ang plano ng kaaway, hindi yan mangyayari. Babaliktarin yan ng Panginoon. Anong tawag doon? Favor. At ang favor dumaloy on the 10th month. Wow! On the 10th month, ang favor dumaloy. Praise God. Kaya sabi, his attendants answered. Haman is standing in the court. Bring him in. The king ordered. Kaya nung nagtanong siya, sumagot ngayon, sabi niya, si Haman nandyan po sa outer court. Kaya sabi niya, dalhin mo nga siya rito, papuntahin mo rito. Ito si Haman. Praise God. Verse 6, when Haman entered, the king asked him, what should be done for the man the king delights to honor? Tinanong ngayon, sino? Si Haman. Anong dapat gawin? Saan? Sa isang tao na natutuwa ang hari. Anong dapat gawin sa kanya? Pero tingnan mo to, kaya nga binigyan ko ng pangalang tong Haman na to. Now Haman thought to himself, kala niya siya yun. Ano yun? Who is there that the king would rather honor than me? Wala nang iba kundi wala ka pang ginagawa. Wala ka pang nagagawa. Gusto mo i-honor ka na? Kapopromote lang sa'yo. Tingnan mo, ang nangingibabaw, kalokohan mo. Anong ginawa? Siyang nasa isip. Gahaman talaga, no? Praise God. Hallelujah. Pero anong ginawa ngayon? Verse 7. So he answered the king, for the man the king delights to honor. Kaya nga, tingnan ito ang kagandahan, eh. Hallelujah. Listen carefully. Kasi po, in this 10th month, yung favor of God, hallelujah, dumaloy. Hallelujah. Yung 52 days, dire-diretso yan. Hallelujah. Dadaloy ang favor of God. Something great ang mga mararanasan ng bawat isa. Yung iba mapapanganga. Yung pag napawaw ka, hindi mo na may sara yung bibig. Wow! Yun ang matindi doon. Wow! Yan. Praise God. Hallelujah. Kaya, dahil sa akala ni Haman, sa kanya yun, patungkol, siya ang i-honor. Binigay niya yung the best. So he answered the king. Anong sabi niya? For the man the king delights to honor, hallelujah, have them bring a royal robe the king has worn, and a horse the king has ridden, one with the royal crest placed on its head. Pambihirang recognition to, no? Hallelujah. Pambihirang recognition, binigay ni Haman the best, no? Tingnan mo naman, bakit the best? Have them bring a royal robe the king has worn. Pangarap talaga ni Haman yan, eh. Gahaman talaga. Isuot yung suot ng hari. Kaya kala niya para sa kanya. Kaya yun, kala niya, masusubukan ko na. Yung robe na sinusuot ng hari, kala niya kasi para sa kanya. Kaya sabi niya, and a horse that the king has ridden. Yung, biruin mo yung sasakyan na sinasakyan ng hari, yung pampinili. Hindi. Range Rover. Grabe. Range Rover, pambihira yan, Tapos yung suot, yun, one with a royal crest placed on its head. Hallelujah. Tindi, kaya para sa hari, kasuotang hari, sasakyang hari, lahat na. Sa kanya, the best ang iniisip niya.
And then, sabi niya, then let the robe and horse be entrusted to one of the king's most noble princes. Grabe. Let the robe and horse be entrusted to one of the king's most noble princes. Hallelujah. Verse 9. Let them robe the men the king delights to honor. Kumpiyansang-kumpiyansa siya na siya. Ang bihira. Pero ang Mordecai na ito ay payapang-payapa na ma-promote o hindi basta't ginagawa niya ang tama. Yun ang kagandahan. Yun ang tama ang puso. Praise God. May reward o wala, tama ang ginagawa. The best ang ginagawa. Well prepared siya. Halal. Kasi ang mahirap, kaya ka palang tatrabaho ng maayos dahil may gusto kang hingin. Hindi ganun. Hallelujah. Kaya ito, tinama yan. Let them robe the man the king delights to honor and lead him on the horse through the city streets. Talagang grabe, proclaiming before him, this is what is done for the men the king's delight to honor. Grabe, pinalibot pa talaga, Ang tindi talaga, Makikilala talaga siya. Mare-recognize talaga. Pero nasa isip ni Haman, siya yun. Siya yun. Anyari. Ito. Verse 10. Go at once, sabi sa kanya. Sino sinasabihan dito? Ang sinasabihan, si Haman. The king commanded Haman, go at once. Ito na yun. Go, 11. Yan. Bakit? Get the robe. Ito na yun, na-11 siya. Get the robe and the horse and do just as you have suggested for Mordecai the Jew. Di 11 siya. Na-11. Sige, kunin mo yung robe. Kunin mo yung Range Rover. Nag-iinitan yung Range Rover. Nanonood ako minsan sa YouTube. Grabe yung Range Rover na yun. Model 2020. Grabe. Ang saksakan ng cellphone yata. Pero sa loob, ang description, 1,000, ang tawag doon, yung sa pinag-chargean, charger sa loob na sasakyan, palibot nga sa likod. Pati nga yata sa makina, may saksakan. Grabe yung yun. Tindi. Sabi niya, go at once, get the robe and the horse, and do just as you have suggested. Kung ano sinuggest mo, bakit? Gawin mo to kay Mordecai. Kalaban niya yun. Inis na inis siya doon. Pinaghandaan na niya yun ng pagbibitayan sa kanya. Doon, mabibigta na siya, bitay na siya, nateres pa. Di ba? Atawa ako dyan sa teres na yan. Kasi kung sa Pangasinan yung teres, sira. Naaalala ko nanay ko Pag oras na, pag naasar sabi, atiris ka. Ang buhay pa nanay ko, atiris ka, ibig sabihin niya, sira ulo ka. Ayan. Praise God. Hallelujah. Kapag kasabi sa kanyang gano'n, naku, halos himatayin si Haman. Sabi niya, do just as you have suggested for Mordecai the Jew, who sits at the king's gate. Sabi, do not neglect anything you have recommended. Grabe. Huwag mo kalilimutan, Lahat ng sinabi mo, Huwag kalilimutan. Gawin mo sa kanya. Jaran. Anyari. Jaran. Kaya siya shock. Pag si Mordecai nalaman niya, nung si Haman nalaman, magkaiba ng mukha. Grabe. Hallelujah. Verse 11. So Haman got the robe and the horse. Bigat sa kalooban nun. Bakit? Ang napili yung karibal niya. Sakit nun, Halimbawa, may 2 lalaki naliligaw sa dalaga, Akala niya siya nasasagutin. Yung pala yung isa. Sakit nun, Sakit nun. Grabe, So Haman got the robe and the horse. He robed Mordecai and led him on horseback through the city streets.
proclaiming before him, this is what is done for the man the king delights to honor. Kala mo ikaw ang kinatutuwaan, ha? Kaya nga mahalaga po ang puso. Praise God. Hallelujah. Nangyari. Na-recognize ba yung mentor ni Esther? Yes. Sulit ba? Yes. Na-delay man, pero sulit naman. Ayan. Si Haman, ayan. Gaha na lang, nawala na yung man. Hallelujah. Kaya, hallelujah, wag kang panghinayangan. Magturo ng magturo, darating ang oras, mare-recognize ka. Huwag kang mainip. Praise God. Hallelujah. Glory to God. Tuloy natin. Anyari kila Esther? Okay. Tuloy natin. Esther, kwentohan. Ikuloy natin kwentong Esther. Esther chapter 8, verse 7. King Xerxes replied to Queen Esther and to Mordecai the Jew. Nabitay na si Haman. Wala na siya sa eksena. Anyari? Etong sabi ni King Xerxes kay Queen Esther. Because Haman attacked the Jews. Yan o, pinag-initan niya eh. Pero ito, wala na, nahang na. Anong nangyari? I have given his estate to Esther. Sandali, pambira, hindi lang pala siya napahamak. Yung kanyang ari-arian, binigay pa kay Esther, and they have hung him on the gallows. Ayan, tuloy. Verse 8, now write another decree in the king's name, in behalf of the Jews, as seems best to you, and seal it with the king's signet ring. For no document written in the king's name and sealed with his ring can be revoked. Naku, sinelyuhan. Kasi nagpalabas si Haman noon na talagang itorture ang mga Jews. Ngayon, binaliktad na. Kaya yung mga ginagawa at mga plano ng kaaway sa buhay mo, sa pamilya mo, na dati na kung saan para sirain ang buhay at pamilya mo, ngayon hindi. Ito yon, in the favor of God, in the month of amazing breakthrough, lahat ng iyon ay mababaliktad. Silyado yan ngayon. Lahat ng iyon ay mababaliktad. Hallelujah. Mababaliktad ang mangyayari. Yan, praise God. Kaya nga, huwag ikaw ang bumaliktad. Yung sitwasyon ang dapat mabaliktad, baliktarin mo yung negative situation mo into positive situation. Yan ang dapat. Hallelujah. Praise God. Kaya nga, huwag manghihina eh. Kaya nga, dapat sumaya eh. You need to turn your sorrow into joy. Yan. Hallelujah. Be alive. Ganyan ang pangyayari. O ano, amazing breakthrough doon. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Ito, kaya nga, bago ko yung sabihin niyo amazing breakthrough, ito ang dapat. Kaya nga humanda ka ngayong buwang ito. Hallelujah. Dire-diretso ang pabor ng Diyos sa buhay mo. Alam niyo po, hallelujah, kung bakit na-adjust hanggang sa mamaya po, wala po tayong training ngayong hapon, sa kadahilanan po na kung saan ang church naglilipat. Ako, I really believe na yung lilipatan natin ay mas maganda kaysa dati. Praise God. I really believe na yung ibibigay sa atin ni Lord mas maluwag kaysa dati. I really believe, hallelujah, na mas high-tech tayo ngayon kaysa dati. Yan. Praise God. Kaya ang bawat isa mas anointed ngayon kaysa dati. Praise God. At ang bawat isa ay mas masipag ngayon kaysa dati. At aking dinideklara na yung mga ulyanin, hindi na ngayon. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Kaya nga, tayo po ay padami palawak kaysa dati. Praise God. Kaya kung dati, 3 ang anak mo, 4 na, padami pa, no? Hindi ni disciple mo. Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Bakit? Amazing breakthrough eh. Praise God. Imagine, amazing breakthrough, tapos open heaven, year of open heaven. Grabe. Kaya nga pinapalitan ni Lord yung pangalan natin. Amazing breakthrough. Bakit? Sino ang gagawa? The Lord's hand.
Praise God. Ang gagawa, the Lord's hand. Anong gagawin ng the Lord's hand? Amazing breakthrough. Kanino? Sa atin pamilya. Oh, praise God. Hallelujah. Saya ng lahat. Sana pati Valenzuela. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Amazing breakthrough talaga eh. Oh, glory to God. Kaya nga may mga amazing breakthrough talagang maririnig ka ngayong buwang ito. Huwag mong babaliwalain yung 52 days. Praise the Lord. Hallelujah. Huwag mong babaliwalain ang buhay mo. Bakit? You are precious. Hallelujah. And valuable in the sight of God. Hallelujah. Kaya nga, you need to decide. Oh, porsigido, decidido, determinado. Yan. Gagawin mo yan ng buong puso, magiging masunurin ka sa Panginoon. Ano ang amazing breakthrough? Praise God. Nang manda ka, dahil gagawin to ng Diyos sa'yo. Eto, nasa Esther chapter 9, verse 1. Ano yon? Praise God. On the 13th day of the 12th month, the month of Adar, the edict commanded by the king was to be carried out. On this day, the enemies of the Jews, on the 13th day of the month, 12th month, the month of Adar, the edict commanded by the king was to be carried out. On this day, the enemies of the Jews had hoped to overpower them. But, burado yan yung racer yung bata, but now the tables were what? The tables were turned and the Jews got the upper hand over those who hated them. Yan yung ating topic. Turn your negative situation into positive. Binaliktad. Parang plato, binaliktad na. Ayan. Nabaliktad ang pangyayari. Kaya hallelujah, kung dati baon ka sa utang, ngayon apaw-apaw ang blessing mo. Ayan, praise God. Kung dati-dati wala kang increase, ngayon apaw-apaw ang increase mo. Yung favor mo ng Diyos dadal. Mababaliktad ang sitwasyon. Ulitin ko yung basa On this day, the enemies of the Jews, yung mga kontrabida sa buhay mo, hallelujah, had hoped to overpower them. But, sabi niya, yung mga nagpaplano sa'yo, sirain ang buhay mo, ay, nako, makinig ka mabuti. Now, the tables, hallelujah, were turned, and the Jews got the upper hand. Ano nangyari? Nabaliktad ang sitwasyon. Kaya nga may kanta yan, kaya mong baliktarin mga sitwasyong mahirap sa amin. Ano yan? Kaya mong baliktarin mga sitwasyong mahirap sa amin. Hey, hey, hey. Praise God. Hallelujah. Nabaliktad ang situation. Kaya turn your negative situation into positive. Baliktarin mo. Kaya mo yan. Nabaliktad na. Yan. Dati-rati ikaw ang dihado. Parang wala kang future, pero nakilala mo si Lord. Naglingkod ka sa Panginoon. Ano ang nangyari? Hallelujah! Nabaliktad ang sitwasyon. Dati-rati ikaw ang black sheep, pero ngayon, ano na? Hallelujah! Colorful sheep. Praise the Lord. Hallelujah! Dati-rati ikaw ang problema, pero ngayon, hindi na. Problem solver ka na. Praise God. Dati-rati wala kang ginawa kundi umutang, pero ngayon hindi na. Nabaliktad na. Ikaw na ngayon nagpapahiram. You are no longer a tail. Ano ka? You are the head. Nabaliktad ang sitwasyon. Baliktad na ang sitwasyon. Baliktad na. Hallelujah. Come on. Bless the name of the Lord. Come on, take it in your spirit. Kaya nga magseryoso ka eh. Kaya nga, lapit sa Panginoon eh. Hallelujah. Amen? Baliktad na ang sitwasyon. Amen! Ayan.
Praise God. Kaya sa oras na ito, mga kapatid, hallelujah. Praise God, tatapusin ko po ang mga salitang ito na kung saan ay dapat gampanan mo, isagawa mo, ipamuhay mo ang salita ng Diyos na narinig mo. Praise God. Hallelujah. Favor has begun on the 10th month. Ang bira. Yung 12th month, baliktad na sitwasyon. Grabe. Be ready for the 12th month, baliktad lahat. Yung negative, positive na. Pero yung positive, hindi na magiging negative. Ano yun? Yung positive, lalong magiging praise God. Amen? Do you believe that? Hallelujah. Kaya sa oras na ito, kilalanin mo ang Panginoon. At kung ikaw hindi nagsiseryoso, nagseryoso ka. At kung ikaw hindi maginagalang yung mentor mo, mahirap yan. Kasi kung ang Diyos nga nagtitiwala sa Kanya, tapos ikaw hindi ka nagtitiwala sa Kanya. Hindi ikaw yung disciple na matigas ang ulo. Hindi po pwedeng ang pasunurin mo ay yung mentor mo. Hindi. Yung nagdi-disciple sa iyo, ang pasusunurin mo, baliktad. Baliktaran mo na ngayon, matuto ka, maging submissive ka sa leader mo. Kasi hanggat hindi mo binabago yan, walang mangyayari. Kakalabanin mo, mga lingkod ng Diyos. Tingnan mo si Haman, ang kinalaban, si Mordecai. Dihado si Mordecai noon. It seems hindi kagalang-galang, pero ang favor of God nasa kanya. Ano nangyari? Nabaliktad ang sitwasyon. Pinag-isipan siya ng masama, patayin. Anong nangyari? Yung nag-isip ng masama at gumawa ng pagbibitayan sa kanya, siyang nabitay. Huwag mong kalalabanin yung leader mo. Delikado ka. Praise God. Ang kakalabanin mo ang leader mo dahil sa bawal umibig. Delikado ka. Hallelujah. Manumbalik sa Panginoon. Mag-decide. Dahil kahit anong tindi ng kasalanan, pag ikaw lumapit at nagpakumbaba, ang Diyos kaya kanyang linisan, patawarin. Sa oras na ito, sa mga first-timer, I challenge you. Kung gusto mong maranasan ang Diyos na ito, suko mo ang buhay mo sa Kanya. Gawin mo siyang Panginoon, tagapagligtas ng iyong buhay. Mahalaga ka sa paningin ng Diyos. You are precious and valuable. Go back to God. Hallelujah. Manumbalik ka sa Panginoon. Kung ikaw ay first timer sa oras na ito, sa iyong kinalalagyan, kung saan ka man naroon, tumayo ka, taas mong iyong dalawang kamay, pumikit ka, i-guide kita sa panalangin na ito. Kung gusto mong makamtan, sa bawat isang gustong makamtan ang kaligtasan. Let's close your eyes. Sumunod ka sa maikling panalangin ito. Gawin mong buong puso. Panginoon, lumalapit at nagpapakumbaba po ako sa iyo. Inaamin ko po na hindi ko kayang iligtas ang aking sarili. Kaya sa oras na ito, nagdidesisyon ako na buksan ang aking puso. Isuko ang aking buhay sa iyo. Manahan ka, maghari ka, pumasok ka. Mula ngayon, nagdidesisyon ako na ikaw na ang aking Panginoon, tagapagligtas ng aking buhay at kaluluwa. Salamat po sa kapatawaran, salamat po sa kaligtasan at sa buhay na walang hanggan sa pangalan ni Jesus. Amen. Congratulations. Welcome to the family of God. And this time naman, bawat isa gusto ko ipanalangin. Babalik ta rin na ng Diyos ang ating sitwasyon. Tumayo po ang bawat isa. Hallelujah. And be excited. And be excited. Come on, everyone. Stand up. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. At itaas natin ang ating dalawang kamay. Glory to God. Hallelujah. Praise the Lord. Just close your eyes. Concentrate on God. Close your eyes. Concentrate on God. Hallelujah. Hallelujah. Believe the word of the Lord. Ang puhunan natin dito, ang kanyang salita. Panginoon, itinataas ko po ang bawat isa, ang ABCI family, ang bawat isang nakakonect, ang mga nagdesisyon sa oras na ito, Panginoon. Tunay, oh Lord, isa sa amazing breakthrough na aming mararanasan ay mababaliktad na ang sitwasyon. Yung negative situation magiging positive, Panginoon. In the name of Jesus, makakabawi ang bawat isa. Dadaloy ang favor mo, Panginoon.
yung mga hindi pa nakamtan at hindi pa nasasagot na panalangin, ngayon, Panginoon, masasagot na. Just like the petition and request of Queen Esther, Lord, nangyari ito, Panginoon. Salamat po, ikaw ang hari ng mga hari. Salamat po, tunay na breakthrough kami, Panginoon. Matibay, matatag ang bawat isa. Dire-diretsong naglilingkod at nagtitiwala sa iyo. Salamat po, pagpalain mong bawat isa sa pangalan ni Jesus. Amen. Congratulations. God bless. Huwag kang alis. God is truly amazing. In Deuteronomy 16:17 says, "Each of you must bring a gift that will show how much the Lord your God has blessed you." We would like to thank everyone who gave their tithes and offering for the church. And to those who are about to give, you may deposit your offering through our BPI bank account as shown on screen. Our account number is 009-883-01-3376. Account name, The Overseer of Amazing Breakthrough Church International, Inc. Or you may also send through BDO, GCash, and PayMaya. PM is the key. Again, thank you everyone, and God bless you more. Join us to heed God's instruction and be blessed with the encouragement of God's Word. Like our FB page at ABCI Family and tune in to our online heat service every Sunday at 9 a.m. via Facebook Live. Hey, mommies and daddies! Gather your kids and let them enjoy the presence of God while learning more about His Word. Join us every Sunday at 11 a.m. See you there, kids! Feel the heat every Sunday? Join us for a night to ignite every Wednesday at 8 p.m. Be ready to feel God ignite your heart with fire for Him. Attention, mighty warriors! If you're 12 years old and above, high school, senior high school, or college student, it's time for you to be alive, awake, and enthusiastic. Join us every Friday at 8 p.m. for our God's Army Life Party Home Edition. Invite your friends and your classmates to join our God's Army Facebook group. See you there! You'll want to hear more about the good news? Nothing can stop us from giving our best service to God through conducting our online life groups. Join us for our weekly online life groups. Inquire through our Facebook page or ask your friend who invited you to join our online services if you want to know more about God. Let's grow together as a family with a new normal, new life. Join us every week at 3 p.m. for our life training. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Okay po. Tumayo po ang bawat isa. Darako po tayo sa benediction. Isa closing prayer po. Praise God and be excited. Hallelujah. Tandaan mo, baliktad na ang sitwasyon. Hallelujah. Glory to God. Favor of God dumaloy. Salamat, Panginoon, sa bawat salita mo at sa bawat isang nakinig at andang sumunod sa iyo at nagdesisyon, Panginoon, ng dire-diretso. Tunay ang sitwasyon, mabaliktad na po, Panginoon. Thank you for your favor. Thank you, Lord. Strengthen your people, Lord God. Excited na naglilingkod sa iyo ng buong puso't katapatan. Mabunga ang bawat isa. Salamat po. Amazing breakthrough talaga ang month na ito, Panginoon. And this year, truly, it's an open heaven. Thank you, Lord God, sa iyong biyaya at pagpapala. Tanggapin mo ito sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. In Jesus' name, Amen. God bless po.